guys, nandito tayo sa airport. So kabababa lang ng pasahero natin galing sa isang magandang lugar dito sa Arizona. Medyo mamahaling lugar siya. So papunta sila ng Chicago. Then nakipagkwentuhan, mag-asawa sila. So nakipagkwentuhan yung lalaki, pati yung babae, ganun din. So tinanong nila ako kung saan, from where I am from. Sabi ko gano'n. Sabi ko, yeah, I'm from the Philippines. Sabi niya, sila matagal na daw dito, 50 years. So nang sinabi ko, yes, I am from the Philippines. Sabi niya, oh, you have a good English. Oh, that's nice. Sabi ko, thank you very much. You have a good English. So minsan lang yan magsasabi ng ganun. Pero syempre di tayo masyadong kampante. Pero maraming salamat sa mga comment na gano'n. Kasi kahit paano naman ay, kahit pa isa-isa lang yung English natin ay nasasagot natin sila ng maayos. At natutuwa sila sa ating the way we answer and the way we speak. Kahit hindi tayo ganun kagaling mag-English. So yan nga, pintuhan, ayan. So medyo malayo yung biyahe. Punta dito sa airport. 19 miles. So 19 miles. Pero okay lang naman. So kasi freeway, so mostly pag freeway 19 miles, kung freeway ang dadaanan mo, so 1 minute per mile, almost 19 minutes din. So ayan, pagkwentuhan sila. So anong dahilan kung ba't kayo napunta dito, what brings you here in Arizona, sabing ganoon. So I just say my wife is a teacher, so it's one of the privilege that we can be with him here in the US. So tinanong nila anong trabaho. Sabi ko, she is a teacher, a special education teacher. Sabi ng babae, oh wow, that's tough. Yeah, so alam nila yung sitwasyon kasi meron siya binanggit yung lalaki na kilala nila na teacher din ng SPED. So I just say na, yeah, I just need to listen everything right after when I pick him up from school. When we were home, sabi ng babae, tawag-tawa yung babae, yeah, that's true. You really need to listen. Yeah, sure, I need to listen to everything. So ayun, pagbaba nila, tatanungan sila kung kung may barya ba sila, parang ganun sa atin. So maraming barya, maraming cash yung lalaki. So ayan, nabutan tayo ng dalawang $5. So hindi na masama, di ba? Meron tayong dalawang $5 na tip. Okay. So ngayon, pauwi muna tayo kasi meron tayong obligasyon. Susunduin natin yung ating Commander-in-Chief. Kung sundin natin si Mrs. kasi may lakad. So nag-offline muna tayo para makapag-pauwi na tayo. Pundan muna ako sa bahay, kakain muna. Then susunduin ko na si Mrs. And yan, this is our kwentong buhay Uber driver tip number 7. So sana mapanood nyo to guys. Kwentong Uber driver tip number 7. And maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much sa panonood. Sir Leo Travel and Music. Bye bye.